Hindi pa rin tapos ang Kim Pao favor. Sina Kim Chiu at Paolo Abilino na naman ang pinagpiestahan online matapos may spot na magkasama sa isang jogging session. At ang pinaka-catch, parehong-pareho ang suot nilang running shoes. Sa Instagram story ni Paolo, makikitang nirepost niya ang litrato kung saan kasama nila ang ilang kaibigan. Fresh mula sa pagtakbo, pero mas napako ang tingin ng mga fans sa paa ni Kim at Paolo. Parehong brand ng running shoes ang suot nila. Hindi lang basta pareho ng brand, kundi parehong-pareho ng modelo at magkaiba nga lang ang kulay. Kaya naman napa-wait lang, may something ba talaga ang mga netizen? Sabi naman ng isang netizen, ang brand and style na yon ng running shoes na suot ng Kim Pao ay nagkakahalaga raw ng 280 euro sa bawat pair. Hindi ito ang unang beses na spotted silang magkasama sa casual settings at workout, pero bawat ganitong moment ay may bagong paandar na nagdadagdag sa Kim Pao hype. At ngayong showing pa rin ang pelikula nilang My Love Will Make You Disappear, lalong uminit ang usap-usapan tungkol sa real score nila sa likod ng kamera. Maging coincidence man o subtitle clue, hindi maikakaila na may chemistry at connection talaga ang dalawa. At kung sapatos pa lang ang basihan ng closeness, paano kung matching outfit na next time o baka naman matching heart na rin? Kaya para sa mga Kim Pao shapers, ituloy lang ang layag dahil habang walang inamin, lahat ay pwedeng maging confirmation. So mga chika, talakayin natin ang mga ganap ng ating mga iniidolo na si Kim Chiu at Paolo Abilino ngayong araw, Sunday. So mga chika, simulan nga natin yan umagang-umaga pa lang. Alam nyo ba na spotted na kaagad ang magdusawang ito na nagja-jogging ulit ng magkasama? But here's the thing mga kachika, this is not just an ordinary running day for Kim Pao kasi they call this Run for a Cause 2025. So mga kachika, nag-participate dyan sina Kimi and Paolo. And not just them mga kachika, we also spotted a few celebrities, okay, like Alden Richards, diba, Julia Barreto, Barbie Forteza. Okay, and then I think meron din silang mga kasama dyan or mga friends dyan, ano, na mga running buddies and gym buddies nila from the Green Method. So mga chika, nakakatuwa, no? Kasi syempre alam natin kung gaano ka-busy this week ang Kim Pao, di ba? Sunod-sunod yung kanilang mga pagpunta, pagbisita sa mga block screening. Okay, and then yung kanilang preparation of course sa ABS-CBN Ball 2025. Yesterday si Kimi, di ba, meron siyang endorsement shoot. Okay, and then ngayong araw, hindi ko ina-expect mga kachika na makakapag-jogging pa sila ng madaling araw. Di ba, ang aga-aga magkasama na kaagad ulit sila. But mga kachika, hindi na bago sa kanila yan. Alam nating lahat, di ba, na kapag silang dalawa ay nagja-jogging, instead na mapagod sila, parang lalo silang nare-relax, di ba? Lalo silang sumasaya, parang mas lalo silang nagkakaroon ng peace state of mind. Kasi kapag magkasama sila mga chika, sabi nga nila sa interview, parang yun na yung time nila para makapag-bonding at makapag-date. Kaya naman mga kachika, umuulan talaga ng mga videos and pictures yung event na yan. Okay, karamihan nga dyan, sina Kimi at si Paolo yung hinahanap ng mga photographers. So mga chika, nakita naman natin, I think they ran an almost 10 kilometers, okay, dyan sa Run for a Cause 2025. And after nyan mga chika, nagkaroon din sila ng mga photo sessions, ano, with their entire group and the other people that also participated that event. Kaya mga chika, alam nyo ba, to be honest, while looking at the videos and pictures of Kim Pao dyan sa event na yan, tinitignan ko yung mga mukha nila eh. Tinitignan ko kung mukha na ba silang haggard, di ba? Mukha na ba silang stress? Di ba? Kasi nga, like what I said earlier, pagod sila mga kachika, di ba? Like no sa ABS-CBN Ball, di ba? Late na nangyari yun. And then si Kimi, ilang oras siya, di ba? Minake-upan, inayusan that day. And same goes to Paolo. Actually mga chika, nung gabi nga na yun, may dagdag ko lang, may mga nakita rin ako mga pictures doon, ano, na nakasama rin, di ba, ng Kim Pao yung kanilang mga close friends.
Particularly Kim, di ba? Kasama pala nila si Bella Padilla at saka si Angelica Panganiban sa table nila Darren. So, nandun din mga kachika yung team, di ba, ng What's Wrong with Secretary Kim. So, nakakatuwa din mga chika. Actually, hindi ko naisama yan sa content ko yesterday, pero talagang nag-enjoy din pala sina Kimi tsaka si Paolo sa ABS-CBN Ball 2025 kasi hindi lang silang dalawa yung nagkaroon ng quality time together kasi na-spend din nila yung gabi na nakipag-banding din sila doon sa kanilang mga kaibigan. So going back mga kachika, no? So habang tinitingnan ko nga yung mga videos and pictures nila Kimi sa Run for a Cause 2025, walang bakas ng kahit konting stress sa mga mukha nila. Parang fresh na fresh. Alam mo yun, parang itong buong linggong to natutulog lang sila base doon sa mukha nila, di ba? Parang completely haggard free. Okay, ganyan talaga siguro yung mukha ng tao kapag in love, di ba? And then mga chika, kung inaakala nyo na tapos na dyan ang activity ng Kim Pao ngayong araw, nagkakamali kayo kasi pumunta pa pala sila mga chika sa mga Star Magic Philippines block screening ngayong araw. So nangyari yan mga chika sa Ayala Mall, Vertis North. So mga chika, makikita rin natin si Kimi tsaka si Paolo na binisita yung kanilang mga fans na mga nanood sa block screening na yon. I think mga kachika, si Derek Loren yung nagbayad or nag-schedule, okay, ng block screening na yan. Though I'm not sure kasi doon sa caption ng isang post ni Kimi, itinag niya si Derek Loren. So most likely, si Derek Loren siguro yung nagbayad dyan. Pero mga chika, makikita rin natin kung gaano ka-thankful and kung gaano na-appreciate ni Kimi tsaka ni Paolo yung hanggang sa ngayon, okay, second week na ng My Love Will Make You Disappear, tuloy-tuloy pa rin yung panunood, di ba, nung mga fans sa kanilang first ever movie. Hello everybody! Block screenings kami for today. Thank you so much. 17 block screenings. Maraming salamat. Hindi pa kami tapos. More. Ilan pa mo? Four. Four more. Let's go. And Kim to Global, maraming salamat for the screening. May pa-t-shirt pa talaga and all. Maraming salamat. And Mitch for Pambola kasi hindi na siya makapagantay sa showing doon. Meron ba? April 16 pa doon sa Pambola. So, ayan. Hindi ko siya. So, maraming salamat. Sa lahat naman nandito, thank you so much. Magandang hapon po sa inyo lahat sa oras ng information and Kim Chu Global. Maraming salamat po. Actually, while browsing last night, may nakita pa nga akong picture mga chika. I think these are from a certain Kim Pao group from Hong Kong. Kung saan sinasabi nila mga kachika, 3 times na sila nagpa-black screening. Okay, isipin nyo mga kachika, sila lang din yon, or maybe siguro yung mga relatives nila, families nila, sila mga kachika, 3 beses sila okay nagpa-schedule ng black screening. So technically mga chika, 3 times silang nanood ng My Love Will Make You Disappear sa mga sinihan, di ba? So grabing suporta mga kachika yung tinatanggap ni Kimi tsaka ni Paolo, di ba? Sa buong mundo, di ba? Sa lahat ng mga Kim Pao fans, makikita rin natin mga chika na talagang full support tayo, di ba? Kagaya ko, hindi talaga ako tumitigil, di ba? Sa pagbabablog, pagpo-promote ng kanilang movie online. Kasi this is my way mga kachika to support, di ba? Para mas mapalaki pa natin yung gross revenue ng movie nila. Kasi mga chika, kapag yan malaki, pumatok yan sa masa, sa fans, panigurado susundan nila yan eh. And of course mga chika, bukod sa Star Magic Philippines block screening, pinuntahan din nila yung iba pang mga block screening na in-schedule naman ng iba't pang mga Kim Pao community group. Like Kim Pao Global mga chika, minention niya ni Kimi nung siya ay nagpapasalamat. And for me mga chika, kahit hindi na magpasalamat si Kimi di ba, makita lang natin yung presence nilang dalawa, di ba, ni Paolo na pumunta doon kahit na pagod sila, di ba, from their jogging, di ba, nung umaga, and then for the entire week,
Diba? Pagod na pagod sila, pero talagang kahit yung rest day nila mga kachika ay ini-spend nila sa kanilang mga fans, sa kanilang mga supporters, mga followers, para syempre ito yung way para maibalik nila yung suportang tinatanggap nila sa mga ito. Kaya nga kagaya nung sinabi ko kanina mga chika, kapag bumulusok talaga yung kita ng My Love Will Make You Disappear, definitely mga kachika, kung wala mang part 2 etong movie na ito, panigurado gagawan ulit sila ng Star Cinema ng panibagong pelikula. Okay, sinisigurado ko yan. Kasi syempre makikita nila yung potential diba, ni Kimi tsaka ni Paolo in theaters, diba, in big screen. Kasi diba, twice na silang gumawa ng serye magkasama, diba, patok diba, ngayon ine-explore naman nila yung big screen, yung mga sinihan. So itong My Love Will Make You Disappear mga chika, parang testing the waters pa lang ito Siguro yung mga paparating pa nilang movies mga chika, mas lalakihan na nila yung budget, and of course mas paghahandaan nila and mas tututukan yung mga shoot. Sa balitang ito, mukha talagang nagsisilbing trigger ang mga simpleng action para mag-init ang usapang tungkol kay Kim Chiu at Paolo Abilino. Yung pagkakapareho nila ng suot na running shoes, kahit na maliit na detalye, nagbibigay ng bagong layer sa mga kwento at speculation ng kanilang mga fans. Hindi na nga bago ang ganitong uri ng hints sa mga kilig at tandems, at ito ang nagiging dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang hype at ang pagbuo ng mga Kim Pao shippers. Para sa akin, nakakakilig na may ganitong connection at chemistry sa pagitan nila, at syempre, may mga fans na talagang gustong makita kung anong mangyayari sa likod ng kamera. Siguro nga hindi pa nila inaamin ang kahit ano, pero sa mga maliliit na clues na katulad ng matching shoes, mas nagpapalakas lang ng curiosity ng lahat. Minsan ang mga ganitong moment, lalo na kung magkasama sila sa trabaho at personal na buhay, ay nagbibigay ng dahilan para mag-isip ang mga tao na baka may something na nangyayari. Pero sa katapusan ng araw, kung may sabay silang masaya, ay komportable na yon na rin siguro ang pinaka-importante. Kaya naman sa mga Kim Pao shippers, enjoy lang sa paglahok ng ganitong moment. Kesa malay natin, baka nga magkatuluyan sila. Dati ang mga ganitong klase ng hints o maliit na detalye ay hindi agad napapansin ng mga fans, pero ngayon, dahil sa mabilis na access ng mga tao sa Instagram, Twitter at iba pang platform, kahit ang pinakamaliit na bagay ay napapansin at binibigyan ng kahulugan. Itong matching shoes na nakita sa Instagram story ni Paolo, for example, ay isang magandang halimbawa ng power ng social media sa pagpapalaganap ng hype. Kung hindi dahil sa mga fans na masigasig mag-observe at mag-share ng mga ganitong moment, hindi mararamdaman ng marami ang pagkakaroon ng real connection sa pagitan ng mga celebrity. Dahil dito nakakabuo ng mga ship at fans at theories na nagiging dahilan ng dagdag na atensyon sa pag-aalaga sa kanilang personal na buhay. Plus, dahil may pelikula pa silang My Love Will Make You Disappear, lumalaki ang pagkakataon na magbigay ng additional fuel ang mga fans sa kanilang relationship angle. Hindi lang sila magkakasama sa mga workout session at casual hangout, kundi ang pelikula pa nila ay nagpapakita ng kanilang dynamic sa screen, kaya mas lalong naging posible ang pagbuo ng idea na baka may something na nangyayari sa kanila. So in a way, habang walang direktang anunsyo, ang mga ganitong subtitle moment ay nagbibigay sa mga fans ng pagkakataon na mag-imagine at magbigay ng meaning sa relasyon nila, at nakakatulong ito para mapanatili ang buzz at excitement sa Kim Pao fandom. In short, subtitle close lang ba? Siguro, pero patuloy pa rin ang kwento sa mga mata ng mga fans.